Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:00 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamdo, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon sa mga abiyan ka mainulanon nga hapon, especially sa aton diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta ang inyong weekend? May pa mga biyano nga nakapahuway, naka-recharge para sa panibag-o naman nga bakbakanay sang ubra subong nga semana. Mayong hapon sa ating mga kauturan, especially sa mga naka-tune in na sa 585 AM kag sa mga naglantaw sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Sa mga abiyan ka maayong hapon sa inyong atanan. Tamyawon taman no ang aton nga mga market vendors gikan sa merkado publiko sa syudad o kung probinsya man sa Iloilo kung sa diin man nga probinsya diri sa aton sa Western Visayas kag sa Negros Island region. Mayong hapon man sa aton nga mga taxi driver, jeepney driver, sa iban pagin naton no nga mga mamumugot. Kag syempre maayong hapon sa aton nga mga overseas Filipino worker di man nga bahin sang kalibutan. Mga biyan, adlaw kita subong sang Lunes, Setyembre 8, tuig 2025. Grabe ikaduhan ng Lunes sang bulan sang Setyembre. Pero sang ulang no kung ang bulan sang Agosto, mga habal nila 52 days o kung more than 50 days ko no. Dito kadugay gidya magtapos no ang bulan sang Agosto. Ang bulan naman ko no mga biyan sang Setyembre, wala lang nabalaan. Kasi no dugay-dugay. Kao nakita sinisang lechon. Pero subong mga abyan nga Setyembre, may nagapangaroling na. Dugay pa kita sa December, pero may nagakagto na no, kung may nagapanuktok na sa gate para nga magpangaroling. Anyway,
mga biyan, ako ang inyo alagad, Marian Grace Eranyata ka mag-aub na itatutubla una 55 subong nga hapon para sa pagdulong namon sa inyo sa mga balita, mga impormasyon, especially no sa social services, health and education. Siyempre, lakip man dira mga biyan no, ang aton nga obra. Isa man ina no sa aton nga mga pagpatpato no diri sa aton nga pagpangalaga sa programa Balita Sosyal. Before kita mga abyan no, magakakto sa sini nga mga balita, magakuha kita anay sa pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Sa aton mga biyang kalinya si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Mayong hapon. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw Monday, September 8, 2025. Sa subong wala naman nakatamag na monitor nga LPA or bagyo sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies ang nag-apekto sa may Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bungod sa ning sistema, ang Western Visayas mag-experience sa magulugan umon, tugtog-bagal umon kalangatan, nga may mga isolated na pag-ulan pangalan ng panag-uog tugas ang easterlies. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast to north, nga magadala sa makanay tugtog makasarangan pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang 5:40 AM pag magatunod ini 5:55 PM karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, madamagid nga salamat. Ma'am Lenore, ang inino nga pag-ulan-ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ano bala ang rason sini? Tugan amam sang aton nga weather system nga easterlies. Ma'am, ma-monitor bala naton no or makita bala naton as of now no diin nga mga lugar ang nagaulan? Sa may southern Negros Occidental man pag some parts of Aklan. Pero diri Aklan, Antique. Okay. Pero ma'am diri sa aton sa Iloilo, province of Iloilo, wala man municipalities or lugar nga nagaulan subong nga hapon. So far sa subong mamul, so far ano lang ang makita natin mga cloudy, mga clouds lang atin nakita sa ila. So, the formation of clouds. Ma'am, kamusta ang aton nga mangin weather no subong nga semana? Kamusta ang aton nga extended weather outlook? Based man sa ating nga 5-day regional weather outlook, partly cloudy man kita ma'am. Pero ma'am, despite sila no, ulan-ulan, no, may ang aton nga heat index or ang aton nga na-record no, nga maximum heat index sa mga Lunes? So far, pinakamataas natin nga na-record nga heat index ma'am is 30 degrees Celsius. So nakuha natin na subong alauna. Lastly, Ma'am Lenore, ang imo panugyaan sa aton nga mga tagpalamatino, especially nga ti ara sa nga posibilidad sa gihapon no nga maulan subong nga hapon o kung karon sa gabi. Magdala sang payong protection natin sa magdala sang payong or di gani kapote, especially na gid ang mga aton mga kabataan, mga estudyante nga nag-eskwela subong para protection sa ulan ma'am. Okay, with this Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat. Madamo man salamat kag mayong adlaw sa lawat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo si Ma'am Lenore Silvestre. So wala na kita sa ginamonitor no or wala kita ginamonitor nga any low pressure area o kon bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero kita din sa Western Visayas no lakip sa Negros Island or ina-mention yung ma'am no may bahin sa Negros Occidental nga makita no or ma-monitor nga nagaulan subong nga hapon kanino sa mga kauturan naton sa mga ginikanan naton dira no nga magasugat sang inyong kabataan karon no buhi sa hapon magdala no sang inyong payo inyong jacket no kag syempre ang aton nga pahanumdum always sa mga estudyante o kung mga ginikanan man naton
Ipagkalimtan no magpadala sang payong sa inyong kabataan. Kaisa no may malabayan kita nga mga eskwelahan. Ang kabataan naghulat sa gate. Hulaw ang ulan kiti wala dala nga jacket, raincoat o kun payo. Ginahulat nga maghulaw ang ulan. Isa hasta na alas 6 sa gabi, which no nga madulom na para sa kabataan na kiti wala yan sakay nagalakat lang kiti pila lang ka there's a way no ang ila balay. Pero still no aton pag-irisgo no mabuhi ang safety sang aton kabataan. Oras mga biya sa Radyo Pilipinas sila una 11 sa hapon sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan naton mga biyan ang pagpatuman sang walang gutom food stamp program sang Department of Social Welfare and Development. For the information of everybody mga biyan ha, sa mga wala kabalo kung ano ining walang gutom food stamp program sa aton nga mga beneficiaryo. Identifying ini sila mga biyan sang aton nga DSW nga ma-consider nato no nga food poor. Sila ini no ang nagakinahanglan nga ma-make sure nga nagakaon sila sang insakto sang nutritious nga mga pagkaon kada bulan. So ang obra or ang ginahatag sa ila sa idalom sang sini nga programa nagabaton ini sila mga biyan sa 3,000 pesos kasulod no sa ila nga electronic benefit transfer o EBT card. So ang ining EBT card nila amo ini siya ang ginaswipe sa mga retailers every time nga may ara sang food redemption. So ang food redemption naobra ini mga biyan every month. So for example sa isa abi ka gym damo dira sa mga accredited nga mga food retailers. So ang aton nga mga benepisyaryo nagakagto dira for example mabakal abi sang bugas, mabakal sang itlog, o kon iban pa nga mga nutritious. Luyag naton i-emphasize ang nutritious nga mga pagkain. Pag ining card hindi iniya pwede magamit sa iban nga bagay. Kung hindi ini pwede iprinda. Yan amo nang aton nga luyag i-highlight. Kung sino lang ang nakabutang nga pangalan sa sininga EBT card, siya lang ang allowed nga magpa-swipe during food redemption day. So gani later on mga abyan no mangkoto naton kaupod ang aton nga guest subong nga hapon kung balano kamusta na ang pagpatuman sang aton nga walang gutom food stamp program diri sa Western Visayas. Iti ko madumduman naton mga abyan no 2027 target ini no nga matapos ang first una naton nga batch for the walang gutom food stamp program. So kamusta hon naton? Kamusta ho naton ang monitoring sa mga beneficiaries nato? Kamusta ho naton mga abyan? Kung bala ha, san o ipatuman ini sa iban nga mga probinsya diri sa Western Visayas. Kamusta ho naman ang ginhiwat recently nga conference maupod no ang mga retailer diri sa aton sa Iloilo. Ano bala no ang ginistoryahan sa sininga conference? For those nga luyag mangin accredited nga mga retailers sa food stamp program, paano makaparegister? Makaupod naton mga biyan sa aton nga pagpangalaga ang aton nga Project Development Officer 3 sang walang gutom food stamp program Sir Fabilino Bendon. I'm sure no hindi ini first time nga nabatian ninyo si Sir Fab bangod sa mga nagliligan naton nga edisyon. Siya man inino ang aton nga gina-interview. So kung may mga pamangkot kamo dira natuhoy no sa food stamp program, sarang mga abay maka-comment dira sa aton nga live sa Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. And for our lolo and lola sa mga social pensioner naton diri sa Western Visayas,
Subong mga abay nga bulan sang September, matakop no ang third quarter payout naton. So before September 30, kinahanglan nga mabaton na ini sa mga social pensioner naton. More than 385,000 nga mga social pensioner ang dapat nakabato na sa ilang tig 3,000 pesos. Tig 3,000 pesos because kada bulan nagabaton ining aton nga mga social pensioners sa tig 1,000 pesos. So halin sang una no, sang una 500 pesos, hindi pasakaan ini mga biyan to 1,000 pesos. So every year ang mga social pensioner nato nagabaton sang 12,000 pesos. So ginahatag ini no ang ilang nga pension kada quarter. Sang una may every semester, subong mga biyan every quarter. In July, August, and September, pila na bala ang nahatagan ng mga lolo kag lola nato nga social pensioner sang ilang style. 100% na bala kung pila naka porsyento ibaluon man naton ini later. Ang mga abeno subong September 8 activity sang the Blessed Virgin Mary. Mga kauturan naton may mga time later on kabay pang makasimbagin after sa inyong obra. Sa ini mga abiyano ang birth ni Blessed Virgin Mary sa 3 birthdays sa liturgical calendar. Samtang mga abiyano another pagid naton nga patpaton man later on sa aton nga pagpangalagad. Ini mga abiyano ang aton nga pagtukod sang Iloilo City sang Iloilo City Education Committee. Pinaagi mga abyan sa Executive Order number 67 nga gin-issue ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ano ba lang kaundan sang sinino nga Executive Order number 67. So bantayan ini mga abyan tanan sa aton nga pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:20 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyo alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga biyan sa aton nga pagpangalaga, subong nga hapon isa sa mga topiko nga aton nga pag-istoryahan ang pagpatuman sang aton nga walang gutom food stamp program. Baloon naton mga benong update sa sini nga implementasyon sa programa diri sa Western Visayas at sa Negros Occidental. And recently, no, isa ka conference ang ginhiwat sa aton nga mga retailers diri sa Iloilo. Ano bala no ang naistoryahan sa sini nga conference. Mga biyan, live sa aton nga Zoom ang aton nga bisita, ang aton nga Project Development Officer 3 sang Walang Gutom Food Stamp Program sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6, si Sir Fabelino Bendoy. Sir Fab, maayong hapon sa imo and welcome back diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon, mga Marian, kag sa tagpalamati isang Radyo Pilipinas, no? Mayong hapon sa tanan. Yes. Sir Fab, thank you so much no for saying yes sa sinima naton nga interview no para makahatag naman kita sang update sa aton nga mga tagpalamati no kag tumadan-aw sa Facebook Live na tuhi sa pagpatuman naton sang walang gutom program no or walang gutom food stamp program. Kay inagin mention ko sir no nga ining food stamp nato nagahatag kita no sang 3,000 pesos every month sa aton nga mga partner beneficiary. So, diin na bala kita, Sir Fab, no, nga mga municipalities o provinces diri sa Western Visayas, including ha sa aton nga Negros Occidental, nga ginapatuman or na launch ining aton nga food stamp program. So, again, no, mayong hapon sa tagpalamati isang Radyo Pilipinas. Ang walang gutom program, ang cover sa atong programa is ang province of Iloilo, kag ang province of Antique, kag Subong, no, ara pa sa aton kuder ang Negros Island region is ang lakip siya na ang bilog nga banwa sa Negros Occidental. At the same time, bilog man nga banwa sa province of Antique, kag bilog man nga kabanwahanan sa province ang Iloilo. So 44 no. 43 no banwa sang Iloilo ang sakop naton kag ang 17 ka banwa sang Antique ang aton cater, Ma'am Maria. Dumduman ko last time, dumi mga more than 40,000 kita nga mga beneficiary. So, pilagid man sir ang aton gani sir nga beneficiary from Iloilo, Antique, and Negros Occidental. Okay, ma'am, ang aton total beneficiaries nato no sa kung ilakip naton ang Negros Occidental, miyara kita nga 43,697 no kabilugan nga beneficiaries ang walang gutom program. So diri sa aton sa Iloilo, miyara lang kita nga mga 15,000 plus no beneficiaries because kada bulan no miyara ini nagapanaog ini okay sa amin gina-confirm pa kita kay because sa aton programa excluded gid ang 4-piece beneficiaries. So Ma'am Marian, kung sa iba naton mga beneficiaries kada bulan may nagabuhin kita kay because double check gid naton na gina-ensure gid nga wala sa 4-piece beneficiaries.
So sa subong may lagi kita nga mga almost 20,000 beneficiaries diri sa Iloilo and Antique naton nga province since gina-separate na naton ang data no ni Negros Occidental kay Migos may ara na sa sarili nga Negros Island region. So nagatutok na lang kita sa Iloilo and Antique so as of now. Pero sir, ang paghatag naton sa or pag-transfer naton no sang funds no pinaagi sa EBT card sa mga taga Negros Occidental, bali ang pondo nila diri pahalin sa aton sa region sis ginakuha or halin ini sa central office. Clarification ma'am yun, actually ang pundo sa mga walang gutong program, wala na rin siya nag-aagi sa kada region. No, direkta ini nagasulod sa EBT cards ang aton ng mga beneficiaries. So meaning wala na rin galabay sa accounts ng mga regional office. Like for example, ang aton nga beneficiaries ang walang gutong program dito sa Negros Occidental from the national DBP, direkta na sa sulod sa EBT cards ang aton nga beneficiaries kag during the food redemption direkta man iyang pagbayad itap ina sa POS ang aton nga mga credit retailers kag direkta man ang pagbayad. So meaning wala sang ibang ginaagyan no from the national to the EBT cards ang aton nga mga beneficiaries. So amoy na pero sa Negros Occidental ma'am direkta na to sa ila no ang ila man nga punto sa walang gutong program. Yes. Sir, for clarification ha, sa mga previous kong interview, I forgot to ask, no, for example, ang sa isa ka bulan, di ba 3,000 ini siya ang allotted for our each beneficiary. So, kinahanglan nila maubos ining 3,000 pesos? Yes, Ma'am Marian, no? Kinahanglan gid no every month ang aton nga mga beneficiaries no may mga conditionalities na sila na kinahanglan ubuson gid ang 3,000 pesos nila na grant or food credit no. So gina-ensure man naton sa walang gutong program nga inatanan ang 3,000 na pamakal nila sa maayo based sa aton guidelines sa walang gutong program kag gina-ensure gid naton nga sa insakto nila nga accredited retailers ginapamakal. So sa kabulan 3,000 nga food credits ubuson gid na siya. Eh kung hindi na siya maubos sa kabulan, mamarian, gina-sweeping ina sang bangko. Meaning, umiunod ina ginakuha ina siya. So, gina-ensure ba natin nga pag-top nila is 3,000 gig ang ilang redeem na full credit sa walang gutong program. Sir, wala bala nagaparehos? Like for example, kada ano ang pag-replenish ang 3,000 pesos natin? Is it during the first weeks ang kada bulan natin? Mayara kita mamarian nga announce sa schedule no. Meaning mayara kita nga mostly ang first 2 weeks nila conditionalities na siya no. Pag-attend sa nutrition education session. So wala pa inaunod ang ilang EBT card no kay kumbaga ma-attend sila anay sang kondisyon sa walang gutong program which is ang nutrition education session, and then after that mamarian nag-announce ina ang aton nga National Program Management Office or Central Office sa Manila nga may ara na top up ang ilang EBT card. So nagsulod na ilang food credits and then amo na ina dayon ang pag-generate naton sang master list kung sino nga mga beneficiaries ang compliant kag for redemption na naman para sa ina nga bulan siya. So gina-announce na siya kung saan ang pagsulod sa ilang mga top up mostly mamarian nagasulod din sa 3 ka semana ang duration no sang ilang maturity sang ilang food redemption activity. So ina dala tagaan naton sa time ang mga accredited retailers na mag-prepare ang LGU sa pag-prepare man considering medyo bulk no ang aton nga kinahanglan nga food supply sang beneficiary sa bilog nga probinsya sang or shall we say sa bilog na region no sa region 6 no para sa aton nga WGP beneficiaries. Sir, balikan ko kinhambal ni mo kanina ang isa sa mga kondisyon ng pag-attend sa nutrition education. So, hindi sila pwede makabaton kung wala ini siya naka-attend every month man. Yes, Ma'am Marian, no? Ang conditionalities na sa every month ina siya na compliance nila. So, mayara kita na
during actually gina-consider kita sa during sa pag-absent niya home visit na sa din insigida Ma'am Marian kung ano blang rason sang ilang pag-absent o pag not comply nila sa aton nga conditionalities. So as a part sa DSWD may kita nga mga social worker mga field staff na nag-home visit kung ano ang rason input ay naton sa case management kung inaablang nga rason is acceptable or not sa sunod sa 2 o 3 kasunod-sunod nga mga absences dira na naton exclude anay ang aton nga beneficiaries kag may mga findings na siya nga non-compliant medyo gina case management gina case management naton ginakatuan si beneficiary ginahibalugin hindi na wala nagauntat ang DSWD especially walang butong program field staff sa pagkadto sa beneficiary sa paghibalo kung anong nakitabo sa ila aside sa ginalantaw naton kung nagamit nila ang ginahatag sa walang program sa insakto at the same time ginalantaw man naton kung ano ang ilang pag sinalayo kag sa ang pinaka-importante nga wala sila ka-comply sa ilang pag-attend sang NES naton on nutrition education session. Sir, ang ining food stamp program, bali matapos ang first batch, I think sa 2027. So, sa aton nga Pantawid Pamilyang Pilipino program, maka-exit sila sa program kung self-sufficient o kung wala na sang children monitoring. So, diri sa aton, sa walang gutong food stamp program, hindi pwede mapahalin ang aton nga mga benepisyaryo kung wala sila nakalabot sa 3 years? Ang aton maturity period, Ma'am Marian, mayara kita nga 36 months or 3 years. Sa 36 months, Ma'am Marian, ang walang gutong program mag-provide sang 36-month ka food credit sa aton na beneficiary. So gina-ensure gid na nga ang beneficiary before siya mag-exit actually hindi ang term naton hindi graduation Ma'am Marian kundi pag-exit niya sa program is i-ensure gid naton nga 36 months ang nagpaton niya nga food credits. Kaga during the exit mayara man kita nga dapat naka-undergo na siya sang skills training para sa iyang employment later on kag ang mga acquired skills siya magamit siya gid sa pagbuhay sa walang gutong program. So knowledgeable na siya, pag-equip na siya kung paano gid kumbaga makatindog na makabulig-bulig ka makatindog na siya sa pagpangabuhi. Yes. Sir, balikan ko lang may nakita ko last time nga ang mga BHW gid man to correct me if I'm wrong nga gina-training man naton. Yes ma'am, actually barangay nutrition scholar. Okay. Ang sila sa aton nga mga partners partners sa community sa mga LGU sila na nagabulig sa aton conduct sang nutrition education session. So sa pahibalo sang aton tagpalamati mayara kita sa barangay nga mga barangay nutrition scholar kung sa di nagdibot na sila kag nagakonduct man niya sa nutrition pang gintap na naton sa walang gutong program kay since equip na sila kag trabaho na nila so gintap sa DSWD walang gutong program para pagid magabulig sa pag-educate sa aton nga beneficiary natuhay sa nutrition education session. So may ara man na sila ginabaton nga cash for work assistance. Yes. Sir, may pila na I don't know if you have the data sir, mga pila na ayhan ang na-disburse naton since pagpatuma naton sining food stamp program sang year 2024 pila na ang nahatagan naton or pila na ang na-disburse naton? Sa subong 2025 Ma'am Marian actually 3 pa lang kabulan kita naka-disburse kay ang January, February, I will take the opportunity, Ma'am Marian, kay damo nagatamo kita tagplamati nga pag-explain man nga sang January, February, and March, so wala kita naka-food redemption. It's because may mga fund issue dito sa national, hindi natin malikawan. However, ang naka-food redemption kita sa April, June, and July, wala naman sang May kay because ang May is election period. Yes. So medyo nagpauhay kita kay para hindi kita kabayulate kay since nga medyo critical that time. So sa tatlo ka bulan sa sininga redemption sa aton nga 2025 yara kita nga 28,200
229 beneficiaries nga naka-redeem or nakabaton sa ilang mga food credits. So 28,229, so nagatotal na siya sang 84,687,000 nga grant nga na-disburse naton sa sulod pa lang sang first semester, ma'am. No? Halin sang January to July, no? na operation naton. So almost 84,687,000 ang na-disburse naton for that for 2025 pa lang, Ma'am Marian. So magpadayon pagid ang walang butong program, no, sa paghatag sang serbisyo ilabi na gid sa aton nga mga pamuluyo nga naga-experience ang involuntary hunger. Yes. Ang for August and September naton, Sir Fab, may target kita kung saan ang food redemption naton? Sa aton for the month of August, actually medyo na late kita, Ma'am Marian, no? Because naga-transition kita from the government of the Philippines Fund, transfer into sa ADB or Asian Development Bank, no, para mapapag-on pagid ang aton implementasyon. So na-delay na kita ang August, magapadayon ng aton nga food redemption sa sining September 13 to 30. September 13 to 30, no, may ara kita nga mga food redemption activity sa aton na nasari-sari nga kabanuhanan. So sa subong nag-prepare naman ang aton nga mga field staff kag LGU kag ang accredited retailers sa pag-schedule, no, sang ina nga food redemption. Yes. Bali Sir, tingbon ang August and September or for August alone lang gid siya? For August alone lang gid, Ma'am Marian, no, kay medyo na late lang kita. So basi mag-follow up naman kita, no. Actually, kita diri sabi sa regional office, ang mga regional offices is naga-receiving lang kita, no? Receiving lang kita kag ang implementers lang kita because ang nagahatag sa aton sang fund kit is ang national naton. So, sad to say, no, medyo may ara kita sang mga medyo damo. Pasensya na nag-umpisa pa lang ang walang butong program, medyo challenging lang kay because damo sa mga issues and concern. But by this September siguro ma-effective na ang aton nga mga loan, no, loan sa ADB which is in sang walang butong program. Sige na Sige, Sir Fab. Sige, Sir Fab, nagabalik kita. Sige. Sir, ipadayunon ko na lang, sir, no, you've mentioned kaina sa aton nga mga retailer, no? So mga pila nakabilog ang mga retailer naton diri, Sir Fab, sa Western Visayas and even sa Negros Occidental. So ang aton nga mga accredited retailers, no, we are proud to say, Ma'am Marian, no, kita ang pinakadamo nga retailers sa bilog nga Pilipinas, no. Nagatotal kita sa 238 kag ang composing of a small medium enterprise, no, mostly ara gina sa kabanuhanan. Sa Iloilo, Ma'am Marian, may ara kita nga 63, no, 63 retailers sa Iloilo, Iloilo province, and sa Antique province naton may ara kita nga 17 or 17 kag ang medyo madamo-damo dito sa aton sa Negros Island region or Negros Occidental alone is 158 retailers. So ang total sina 238. So kita ang pinakadamo gid nga retailers, no, kay because do gitagaan gid aton tsansa ang aton nga mga small and medium enterprise. Yes. Sir, do may makita mo kung kaisa mga SLPA naton nagatanyag or nangina food retailer man naton? Yes, ma'am. Actually, may ara kita nga mga priority gid naton, no? Priority gid naton ang aton nga mga DSWD assisted projects, no, especially ang mga aton nga mga sustainable livelihood program beneficiaries. Actually very participative gid sila kag quality and ang ilang ginahatag kay mostly harvest man ina, no, locally produced products gina ang ila ginahatag sa aton beneficiary. But sila nun kung ano ang mga tanom sa aton nga mga beneficiaries, especially ang mga purpose natin mga beneficiaries, no, may mga backyard gardening, may mga produkto nga ila gina-cater gid naton kag for additional Marian, no, miyara kita nga project lawa and binhi nga mga proyekto sa DSWD gintap man nato. So ongoing ang aton nga partnership sa ila kag once nga mag-harvest na ini ang project lawa and binhi nga mga LGUs
si Walang Gutom program is nagahulat man sa ila no kung saan po ina nila nga i-harvest para ma-refer naton, ma-recommend naton sa aton nga mga accredited retailers kaga isa ini sa pamaagi para mag-lower pagid ang presyo nga ginabakal sa aton nga mga retailers kag makapadugang pinisang additional pa nga produkto para sa ila kag makabuli gid ini kay because salin man ini sa aton nga mga beneficiaries sa DSWD kaga ang result is farm to table approach naton nga mga concept diri sa Walang Gutom program. Yes. Sir Fab, masami na mo no makita sa mga photos na gina-upload sa DSWD ang mga isa ka sako nga bugas, no, mga isa ka trays ang itlog, pero walk us through, Sir Fab, no, ano ba na ang ginatanyag sa mga retailer naton nga para ma-make sure naton nga nutritious nga mga pagkaon ang pabakal nato no sa aton man nga mga beneficiaryo. Yes, Ma'am Marian, insakto gid na ang nakita mo sa aton nga page no. Ang Walang Gutom program yara katang ginasunod nga guidelines sa rin sa Food Nutrition Research Institute sa NNC no kung sa diin ang aton nga ihatag dapat nga pagkaon is go, grow and glow. So meaning wala kita sa mga food items nga processed foods kaga canned goods. So dapat mga perishable products gid no. Kaga ina siya is mga locally produced products gid. Kag ina siya every month Ma'am Marian is gina-check gid ina sang aton nga staff nga ginapasigurado nga quality and quantity ang ginahatag sa aton nga mga accredited retailers no. Every month gina-check na naton through a system no. Kaga gina-upload na nila sa system, gina-approve na naton kung ang ila nga ginahatag no, gina-propose nga food items is base dito sa aton nga guidelines. Kag si DSWD Walang Gutom program is very strict no sa paglantaw kung ang ila ang gin-offer ba lang nga food items is nutritious. Yes. And hindi lang ang nutritious kundi nagakaangay ba sa kinahanglanon sa aton nga mga beneficiaries. Yes. Sir, recently no sa ibang pagino, recently ara sang conference sa ginhiwat sa mga retailers nato. No, ano ang tinutuyo sa sininga conference no nga ginhiwat naton for our retailers from Iloilo? Yes, yes Ma'am, actually recent lang sang Miyerkules no, ginakandak naton ang retailers conference. Kung sa diin gintipo naton ang aton nga mga accredited retailers sa bilog nga province sa Iloilo no para ma-check pagid ang ilang nga mga registration, ma-double check naton ang ilang legit nga mga dokumento halin sa BIR kag sa LGUs no kag at the same time discuss man kita dito sa ila sang mga bag-o naton nga guidelines at ang mga pagsulundan sa Walang Gutom program para malikawan ang mga problema sa aton nga operation. Yeah, so dito sige sir. Dito ang mga aton mga beneficiary hindi man namin atan nga connection no, with Sir Fab. But anyway, mga bena, as mentioned ni Sir Fabilino, no, recently nagiwat kita sa aton man nga conference kaupod ang aton nga mga retailers para nga ma-make sure no habang ni Sir Fab no may registration sila, legit nga mga dokumento. So, sige pa dayon naton mga abyan no, ang aton nga pakighinunanon. Importante mga abyan no, nga ma-make sure naton no ining may ara sang registration no ang aton man nga mga retailer para nga ma-make sure naton nga legit. Sige, Sir Fab, nagapanumbalik ikaw sa aton nga pinaagi mga abyan sa aton nga call no. Sige, Sir Fab. Yes, may mga po, no? Pasensya rin. Medyo nadula ang aton signal. Sige, sa naghiwat na Walang Gutom program retailers orientation, last week lang yun, no? Sa aton meeting, dito gina-explicar naton ang mga bag-o nga pagsulundan, no? Sang Walang Gutom program, kag dito man ginalantaw naton, no? Ginapasigurado ginaton ang tanan naton nga mga accredited retailers may ara sang mga registration kada ginapasigurado ginaton ng ilang mga dokumento bilang isa ka business owner is tama kay eksakto kada updated siya. Dito man nag-discuss man kita sa mga
sari-sari ng mga eksperyensya nila during sang food redemption nga tawag do, ang mga best practices ng ibang nga banwa gin-share nila para man makita man sa iba nga kabanwahanan no, kagaga pwede naton ma-replicate sa ibang nga banwa nga may ara katagares na nga mga best practices so, sa nga during the food redemption. Yeah, so hindi gali basta-basta Sir Fab kung sino lang ang gusto nga makasulod no, kinahanglan nga ma-make sure nato may registration, enough nga documents, and even ang mga ginatanyag nila nga pagkaon nutritious or kumbaga angkop bala no sa kinahanglanon sang aton man nga mga beneficiaryo. Yes, Ma'am Merjen, no? Actually, grade 8 kita no sa walang butong program sa paglantaw no sang aton nga mga magiging potential retailers later on. So gina-endorse ini no, ginalantaw gina-endorse sang LGU through Business Permit and License Office na gina-insure gid naton nga ara didto no kag naga-comply sila sa tanan nga mga pagsulundan sa LGU kag muna nga aton kag ginapili kag ginalantaw gid and gina-ocular inspection kung ginabala nga mga potential retailers is nag-exist sa kada banwahanan. So medyo may gid kita sa walang butong program para pasigurado naton nga kada bulan kaya sa aton nga mga retailers sa pag-provide sa mga food items no sa aton nga beneficiaries. Sir Fab, antista ikaw no pangayuan sang imuman nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati mi ara kita 238 na nga mga retailers diri no all over Iloilo, Antique, and Negros Occidental. So may pwede pa bala makabato ng aton mga DSWD6 sang luya nga mga or may gusto no nga mga retailers sa aton nga walang gutong food stamp program. Yes ma'am no sa tanan nga pagpalamatik no sa nga Radyo Pilipinas especially sa mga kadabanwanan nga gamangkot no kung paano bala maka-join o maging willing mag-join sa walang butong program as accredited retailers, mag-coordinate lang sa inyo mga LGU ilabi na gid sa mga Business Permits and Licenses Office kaga dito ipasigurado nga ang inyo nga mga registration, ang inyo nga mga pag-operate is gina-monitor gid sa aton nga Business Permits and Licenses Office ng LGU. Kay dira kami naga-coordinate sa ila kag nagapangayo sa mga potential retailers duly accredited, duly registered business small and medium enterprise na ginabisitahan no para maging accredited retailers naton sa walang butong program. Yes. So sa tanan nga mga interested miyara kita nga mga additional beneficiaries sa sini nga tuig. So ginapangabay man namon nga nagakinahanglan kami sa dugang man ng mga potential retailers. So kamay pa no na miyara kita na nga may makuha pa kay last time Ma'am Marian medyo do hesitant pa iba no may iba na do nabudayan kami no sa subong this time kani mas preparado na no kag damo na sang willing to participate ng mga retailer potential retailers sa kadabanwanan. Yes, kapay pa Sir Fab no nga madamo-damo pagid sa aton nga mga kauturan man ang mga retailers no para may option ang aton man nga mga beneficiary every time nga magahiwat kita na sang aton man nga food redemption. Lastly na lang siguro Sir Fab ang imo nga mensahe sa mga tagpalamati naton especially sa mga aton nga beneficiary no sa nga walang gutong food stamp program. Maraming salamat Ma'am Marian, no? I will take the opportunity no sa aton nga mga beneficiaries sa walang gutong program no sa pag-remind sa ila nga kada bulan hindi gid pa Sige, nagadula-dula no ang aton nga signal with Sir Fab. Mga abyan, balikan naton sa dili madugay no si Sir Fabio Bendoy ang aton no nga Project Development Officer sa Walang Gutong Food Stamp Program diri sa DSWD6. So sa mga interesado dira no nga mga retailer naton pwede gid nga mangin retailer no. So ari nagapan balik si Sir Fab. Sige Sir, padayon na sa imong mensahe. So sige, balik na pa-remind lang ako no sa aton nga mga beneficiaries liwat na ang aton nga mga electronic benefit transfer card kalungan naton no sa nga hindi gid madula sa pag-attend sa NES hindi gid makalipat no sa pagdala sa aton nga mga eco bag during sa food redemption activities kag mag-coordinate lang sa aton nga LGU kung saan aton nga schedule sa food redemption kag ensure gid no nga ara gid sila sa pagkuha sang ila nga mga
food packages sa sari-sari kada banwa. Yes. Madamo gyud nga salamat, Ma'am Marian. Yes, with this, Sir Fa, madamo kayong salamat no sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas and at the same time sa pagpalabot sa siniman nga impormasyon sa amon nga mga tagpalamati. Madamo nga salamat, Sir, kag maayong hapon sa imo. Madamo gyud salamat sa wala makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Fabilino Bendoy, ang ato nga project officer or project development officer 3 sang walang gutong food stamp program sang DSWD6. So still no, ginapatuman natin mga biyan ang walang gutong food stamp program sa probinsya sang Antique, Iloilo, kag sa Negros Occidental. So we have more than 43,000 nga mga beneficiaryo. And may ara kita mga abyano nga mga retailers, hambal ni Sir Fab no sa mga luyag nga mga retailer, accredited retailer, pwede gid mga abyan makabisita no sa inyong nahatag sa ka-LG. Itira ka pangayo no sang recommendation man ang aton nga DSWD6. Kinahanglan no kompleto ang inyong registration. Kat madami kay ginasuportahan no ang aton nga mga SMEs, mga farmers naton, kag syempre ma-make sure naton mga local produce ang mga ginapang harvest no sang aton nga mga mangunguha ano ang ginatanyag no during redemption day. Namin no kay nagabulig kita sa aton nga mga mangunguha instead nga magproblema sila no sino ang mabakal sa ilang nga produce. Ay mangin na isa sila sa mga retailer. Isa naton mga abyan hope pagid gani sa ibang pagid nga provinces ay patuman maining mo lang gutong food stamp program. Matutupad ninyo last time mga abyan. Una ininog yung patuman sa Negros Occidental. However, no, nabatian nyo kaina nga nagahiwal sa validation para ma-make sure naton nga ang madala lang sa programa are those qualified. So nakita sa validation nga may ara kita sa mga 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino program nga ang aton nga mga 4Ps may ginabaton ini sila every month. So para hindi mag-duplicate no ang mabaton nila, ginakakas ini sila nga or wala ini sila gina-include bilang beneficiaryo naton sa walang gutong food stamp program para makatagan man niya sa kahigayunan ng iban pagid nga mga food poor nga mangin beneficiaryo. So kung isa ka mo sa mga nadura sa listahan, maglain lang ang inyong nga buot. Nga may mas nagakinahanglan pagid sa inyo. May ara na kamo 4P. Hatag naton sa iba, wala iya. Ka-avail sang anuman nga programa or wala ginabaton nga monthly. Pareho no, ninyo nga mga beneficiaryo sang 4P. Luyag nato ni emphasize ha, ini mga abyan nga EBT card ang ginagamit ninyo ha sa pagtag. Hindi ninyo pag ipadala bisan kay sinto, especially sa mga hindi ninyo kilala. Kung hindi ini sila pwede makaredeem kung hindi sila ang holder or ang tag-iya sang sininga card. Kag hindi ini pwede gamito mabakal sa bisan ano. Kinahanglan mga abyan gamito ini during no sa monthly redemption. Basi iya gamiton mo ini no bakal sang gasolina o kung ano pa man daw. Pamayad utang, sigarilyo na no, ang basang amon tekni sigarilyo, ilimno. Ito hindi naman makabig nga nutritious, server more. Hindi na iya makahalit sa inyong alawas. Imagine ha, ang ginahatag sa inyo no, sa gobyerno, baklod mo ilimnon sigarilyo ng aton nga government. Nagakampanya no kontra sa malain no or kontra no sa sininga pagpanigarilyo kiti wala sang manami nga epekto. Kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo no ara kita sang program every first Sunday of the month. Nga kita guest nga naga-istorya no kontra pagpanigarilyo ang pag-vape. Ito hindi do konsensya mo na lang no bilang beneficiary
baklon mo yan sang ilimnon o kung sigarilyo, kung ano pa man da nga malain. Tinutuyo gani sa programa, mangin healthy ka mo, kinan na magbakal sa nutritious food. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:54 sa hapon. Quick update lang natin mga biyan sa ato naman yung paghatag sang stipend sa mga social pensioner naton as of or sa subong nga third quarter. May ara na kita mga binahatagan nga masobra sa 266,000 nga mga lolo kag lola nga beneficiary. More than 26,000 sa Aklan, more than 25,000 sa Antique, more than 41,000 sa Capiz, more than 14,000 sa Guimaras, more than 11,000 sa Iloilo City, more than 110,000 pinakadamo mga biyan sa Iloilo Province, 110,000 nga mga social pensioner sa College City, more than 5,000 ang Negros Occidental, masobra sa 31,000 sa Ila ang nakabato na sa stipend for the third quarter of 2025. Kabilugan mga biyan, we have more than 385,000 nga mga beneficiaryo sang aton nga social pension program, and that is equivalent no sa more than 60+% ang nahatagan na naton, or exactly 69.03%. So hulat-hulat lang no sa mga wala pa nakabato until September 30 kita, pero ginatingwaan no sa DSWD nga before mag-end ang September ma-release ini no ang inyo nga social pension. Ang social pension naman nato niya ari ha, always nato gina-emphasize ginahatag sa mga indigent nga mga senior citizens. So kung may ginabaton ka mo dira nga mga pension, monthly no halin sa inyong pamilya o kung may support sa inyong pamilya, hindi ka mo pwede nga mangin na beneficiary. Kasi ginagaan natin priority ang mga indigent, wala support, wala sang pension sa ilang nga pamilya o sa any government institution. While we understand no nga tanan kita no nga mga lolo kag lola naton luyag gid no, ang iban abi nila once nga maglabot sila sang 60 years old, automatically social pensioner sila. Pero gina-clarify natin mga abyan nga hindi tanan nga nakatungtong 60 years old qualified. Hindi may ara kita sa mga requirements, may ara kita mga criteria kung sa day sino lang ang pwede in social pension. Those mga indigent, wala sang nato na indigent, wala sang pension, wala sang support halin mismo sa ilang pamilya. So lato no sang pila naton pagi ka mga lolo kag lola ining inyo nga social pension, ang ginabaton nila every quarter is 3,000 pesos or equivalent ina sang 1,000 pesos per month. So 12,000 sa bilog nga tuig. Pwede isa ka bulan 1,000 pesos halin sa hambal nato kag inang 500 pesos di pa sakaan 1,000 pesos. So, start kita no July, August, September ang aton no nga third quarter. Diba nakabato na ya sang July, iban sang August. Hindi ka mo no nakano nga wala nga dululunga ang aton nga DSWD may ginapatuman nga schedule. Ang importante mga abyan mahatag sa inyo at least magtakop ang kada quarter. Kung wala ka muna dala no sa social pension sa DSWD, ang aton nga mga LGU, iban sa mga LGU naton may ara sang ila ka ugalingon nga pension nga ginahatag sa mga lolo kag lola inaya. Hindi ka covered no sa DSWD initiative ang LGU. Dos man no sa mga LGU naton nga nagahuman sang ilang own version ng pension. Mga biyan, wala na kita sa nabilingin nga oras no, sa aton nga pagpangalaga. Iba pag naton nga balita o mga balita patpaton naton sa iba pag nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa liwat madamo nga salamat kay Sir Fabiano Bendoy, ang aton nga Project Development Officer 3 sa Walang Butong Food Stamp Program kag sa tanan nga mga nagatuto subong nga hapon sa aton sa Radio Man o kon sa
FB Live sang Radyo Pilipinas Iloilo. Shout out sa akon dira nga mga friends, no? Si Gerald Porra, si Jennifer Bolivar, si Sir Paul. Ang aton isa sa mga mapisan, no, nga kilala, no? Siyempre, happy birthday sa tanan nga mga nagasaulog sa pinakaadlawan. Subo nga September 8, mga biyan, if you have time, no, nga simba, no, magsimba kita subo nga September 8. Happy birthday, no, sa Mama Mary. Mga biyan, or thank you man sa akong mga katuwang teknikal sa studio, Sir Vermore Aventura at sa amon transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Mga biyan, ako nalangkit si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.